Okay, muli po ako po'y bumabati ng isang magandang umaga sa bawat isa. Ganun din po sa ating mga taga-subaybay po sa ating FB Live. Good morning po sa inyo lahat. And of course, magandang umaga po sa ating Panginoon. Morning! Good morning! Napaka-interesting po ng ating mensahe ngayong umaga ito. Actually, maraming beses na natin itong tinulakay, pero tuwing ating itong tatalakayin, nag-iiba po yung parang nag-iiba yung version. At this time, ako po ay super blessed sa mensahe ito dahil relate po ako dito sa ating mensahe ngayong umaga ito na may pamagat po, when the bully meets God. Lahat po tayo ay may nakaharap na bully. Hindi man ito isang taong nananakit o nang-aasar. Maaaring ito ay pinagagalingan ng takot. Sometimes nagiging bully rin yung takot sa buhay natin. Yung problema, bully rin yan. Yung mga sakit na malubha, binubuli rin tayo ng mga yan. Of course, yung mga Bombay, mga bully po yan. Kapag tayo nagkautang sa Bombay, minsan nabubuli rin tayo. Depression, of course, bully yan sa buhay. Tukso, bully rin po yan. O kahit ang mga kasinungalingan po ng ating kaaway, ng demonyo. Ito ang ating tatandaan po, kapag hindi na tayo makagalaw ng may kalayaan sa buhay, sa anumang sitwasyon, check yun, we are being bullied by someone or by something na sinasakal po tayo unti-unti sa ating buhay. Hindi ka na makagalaw, hindi ka na makadiskarte sa buhay ng mabuti. Check yun, kung minsan may bumubulit po sa atin. Ang trabaho po ng bully ay simple lamang. Yung takutin tayo hanggang sumuko tayo. Yun talagang pinaka-goal niya. Ang sumuko tayo. Hanggang hawakan po ang ating liig at hindi na tayo makadiskarte. Sabi ko nga, hindi na makadiskarte ng mabuti sa buhay. Ang sabi po ng John 10:10a, it says, "The thief comes only to steal and kill and destroy." Ang gawain ng bully at ang mga gawa nito ay gawa po ng kaaway sa ating buhay. Ang demonyo ay walang ginagawang mabuti sa buhay. Kaya ba, maraming ginagamit po ang kaaway para po tayo hindi makapamuhay ng may kalayaan. At hindi po natin kalooban yun. At hindi kalooban ng ating Diyos Ama yun. Ang ating Panginoon, ang gusto niya, makapamuhay tayo ng may kalayaan at may galak sa puso. Pero kung minsan po, yung galak na yon ay nawawala kapag tayo po ay nabuli. Kaya nga ba, ang bully na ito, tinatawag mong joy stealer. Kasi ang sinasabi po sa ating naunang talata, sabi, ang kaaway, nagpunta siya rito para tayo ay nakawa. Para patayin ang buhay. Para i-destroy yung ating pamumuhay. At ang pinakauna dito, to steal. Ano yung karaniwan niyang ginanakaw sa atin? Di ba ito? Joy stealer siya. Na kung minsan ang saya-saya mo, ang super galak ang puso mo, pero may gagawin ng kaaway. At ipupuli ka niya, and all of a sudden, lugmok na buhay, pangit na yung buong maghapon. Yun ang talagang tunay na pakay niya para sirain tayo. Kahit anong yaman po natin, kapag may nagbubuli sa atin, nawawalan po ng kasiyahan ng buhay. Hindi natin gusto yun, di ba? At kapag may suliranin tayo, hindi tayo makatawa. Tatawa man tayo ay kuminsan pilit lamang. Dahil nandun at nandun, hindi mo makakalimutan. Hindi mo nakakalimutan 24/7 yung pambubuli ng kaaway na yun. So, kapag may suliranin tayo, hindi tayo makatulog, hindi tayo makakain. Lalo na kapag tayo may sakit, lalo na kapag ito'y malubha po. Hindi mo na kayang gawin
ang dati mong mga ginagawa, yun ay isang paraan ng pambubuli ng kaaway. Gagamitin pati yung mga sakit-sakit sa katawan. Kapag narinig po natin ang salitang bully, pag narinig natin ang salitang bully, kadalasan ang naiisip natin sa school lamang, di ba? Yung mga binubuli ng mga bata. May nangaasal, may nananakot o nananakit. Pero ang totoo po, hindi lamang sa school may bully. May bully sa workplace, may bully sa social media, may bully sa pamilya. Siguro si Sister Ria, yung pangalawa, nararanasan na niya ngayon. Bully sa social media. Sarap po ako sa nabubuli sa akin. Okay, may bully sa pamilya din. Bakit hindi mo rin alam? May bully din sa pamilya. So, kung minsan, bully din yung diablo na gusto takutin tayo para sumuko tayo sa plano ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin mahayaan yun kasi victorious tayo. Sabi mo sa iyong katabi, victorious tayo. So, huwag tayong pagagabi. Tayo po, nauna na tayong mananagumpay kay Kristo Jesus. Isa po sa pinakasikat na halimbawa, ang sabi ko, maraming beses na itong tinalakay. Actually, during pandemic, tinalakay ko po ang mensahe ito sa Attubola. Tandang babalakat yun. Pandemic yun, naka-face mask pa kami. Pero tinalakay ko yung mensahe ito, pero nag-iba po ngayon kesa doon na-share ko ito noon. So, isang pinakasikat na halimbawa po, ang pambubuli sa Biblia ay si Goliath. Diba? Hindi lang siya isang higante, isa sa bully. 10 feet po yan, 10 feet high. Yung height niya, 10 feet. Napakataas po, napakalaki ng katawan. Parang kang nakakita ng isang higanting wrestler. At hindi lang yun, well-trained po siya. Hindi lang malaki, talagang wala siyang kulungan. So, isa po siyang bully sa Bible. Itong si Goliath. At ano ang bullying in terms of a person trying to bully us? Sabi po dito, bullying is the repeated use of words. Ginawa po ni Goliath yan. Habang nandun po sila sa tabi ng bundok, nakahilera yung mga kapwa niya kawal, naguna siya. Hinamon niya yung mga Israelites sa kabilang daan. Sabi dito, bullying is the repeated use of words, actions, threats, or intimidation to make someone feel afraid, powerless, or inferior. So, hindi lang po physical ang pwedeng gawin ng isang nambubuli. Hindi yung kinukutungan ka, hindi lang yun. Pwede itong verbal, yun na, yung pang-iinsulto. Bullying po yan. Emotional, social, yung pag-isolate sa'yo, it is one kind of bullying. Yung nag-uusap-usap yung double gods, isinagpwera ka. In-isolate ka, huwag ka munang sasama dito. Isa pong uri ng pambubuli yun. Sa social media, sabi mo nga, pwede rin sa online, so cyberbullying. O yung mga taong dahil alam nilang tayo ay mabait. Kumisan ganito eh. Kumisan mas pinipili ng mga bully yung mga mababait na tao. Yung tayo ay sa sobrang bait, tayo po ay pumapayag na minomolestya. Yung sa sobrang bait natin, hinahayaan natin silang tayo ay kumisan tagain. Isa sa pera na lamang, di ba? Kumisan, yung isang tao mabait, kahit alam niya siya ay tinaga, kumisan, pinapalipas na lamang niya. Sa sobrang bait, pero kumisan, yung mga taong yun, inaabuso po ng mga bully na ito. So, ang goal ng bully ay kontrolin ka gamit ang takot. Number 1 po yun. Ang unang ipaparanas niya sa iyo, kailangan magkaroon ka ng takot sa kanya. Yun ang number 1 niya. In the Bible, this Goliath was a bully. Binuli niya ang buong kawal ng Israel in the time of King Saul. Sa loob ng 40 araw po, binubuli niya yung mga Israelites. Kasi wala pong magawa yung mga Israelites eh. Wala ni isa man sa kanila na tumayo para tanggapin yung hamon ni Goliath. Kasi hinamon silang lahat eh. Nandiyan sila, libo-libo.
Nandito yung mga kasama ni Goliath na mga Philistines. Libo-libo din. Pero namuna po si Goliath ang sabi, sino man sa inyo? Sabi ko na, eto, sino po pala dito? Sabi po, sabi ni Goliath, pumili kayo ng isang lalaki sa inyo at pababain niyo siya dito sa akin. Sabi ni Goliath. Anong sabi sa verse 9? Kung siya'y makakalaban sa akin at mapatay niya ako, magiging alipin nga niya kami. So, dinare niya yung mga Israelites. So, sige, tayo na kayo. Kapag napatay niyo ako, magpapalipin ang buong mga Filistero sa inyo. Ganun ka-overconfidence po. Overconfident si Goliath. Ngunit kung ako'y manaig laban sa kanya, at mapatay ko siya, ay magiging alipin na namin kayo at maglilingkod sa amin. So, these are natural reaction of the one bullying us and us being bullied. Na unless siya ay magapi natin, habang buhay ng hawak ang leg natin. Ganito yung gusto i-emphasize dito ng verse 9 eh. Kapag ikaw ay nabully, magiging forever kang magsasabi. Hindi mo man kagustuhan, pagsisimbrin mo yung taong nagbubuli sa'yo. Minsan nagpapatawa yan, dahil corny, tatawa ka. O kaya, hawak-hawak niya yung kanyang anak na hindi naman cute. Kailangan sabihin mo, ang cute naman. Bulit ka eh. Hindi mo mai-share yung talagang tunay na damdamin mo na, kapangit naman ang anak mo. Hindi mo pwede sabihin mo. Bulit ka eh. Di ba? Kahit ano na lang, kailangan mo siyang purihin. Kahit ano na lang, kasi bulit ka. Kaya nga ba dito sinasabi, habang buhay ka maglilingkod sa amin. Kasi wala naman isa sa inyo na pwede akong gapiin sa laki kong ito. So, bulit talaga itong si Goliath. So there are times na sa mga napakahirap mong sitwasyon, yung bang you feel so hopeless and helpless, gaya ng mga Israelis nito, nasa tindi ng ating mga problema kung minsan, na halos wala tayong makitang solusyon para dito, pinupuli po tayo ng sitwasyon. Na kung minsan, niisipin mo, may Diyos ka naman eh. May Diyos ka naman, bakit ka magpapabuli sa isang sitwasyon na alam mo na mayroong Diyos na tutulong sa iyo? Di ba? When you are a true Christian, hindi na po pwede yung parang wala ka ng pag-asa. Kasi ikaw na having God in your life, na alam mo na hindi ka na nag-iisa kung tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Meron kang karamay, meron tutulong kahit gaano pa kalaki yung problema kasi nothing is bigger more than God. Pinakamalaki siya, pinaka-greater siya, pinakamalakas siya. That is why when we feel that we are hopeless and helpless, hindi po yun na karaniwan sa isang tunay na Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon. Kasi alam mo na one day, in God's time, may tutulong sa iyo, di ba? Amen po ba? Amen. Amen. So, natakot ang lahat ng mga kawal ng Israel. Maging ang hangin si Saul, parang nawalan na rin po ng pag-asa. Wala silang naisip na paraan o i-pinpoint man lamang kung sino sa mga kawal na ito ang ating isasabak kay Goliath. Alam nila na bawat isa sa kanila wala pong kakayahan o walang sapat na lakas para gapiin ang bully na to. So, during those times, bullied na talaga sila. Hindi nila masabi yung damdamin nila kay Goliath, natatakot sila. Baka magalit si Goliath at sila ay papatayin. So, dito po, hindi dito natapos ang lahat. Here comes their hero. Isa pong patpatin. Siguro kung ating i-imagine, kayo mga dito, Brother Junior. Ganito kalaki si Goliath.
Werewolf po daw yan. Werewolf. Ganito yung kagandang lalaki. Palagay ko. At kung i-imagine mo, kung ikaw, brother, merong isang 10-footer dyan, maglalakas loob ka ba na ikaw na yung isasabak namin? Hindi si turuan dyan, hindi yan sinabi. At siya po ay isang pastor ng trupa, walang train. Hindi siya train para humawak ng sipat. Hindi siya na-train para humawak ng espada. Pero itong si David po, dahil sa kanyang concern sa lipi ng Israel, hindi niya nagugustuhan yung mga naririnig niya kay Goliath. Sigaw ng sigaw si Goliath eh. Kahit nasa kawon siya, kahit nasa field, na habang inaalagayan niya yung kanyang mga tupa, dinig po niya eh. May concern siya sa Israel. May concern siya. Ayaw niya yung gano'n. Hindi lang niya na-feel na minamaliit ang bansang Israel, kundi minamaliit yung kanilang Diyos. At hindi po nakutiis itong maliit na taong ito. Bata. Walang kalaban-laban. Kumpara kay Goliath, sa ng ating buhay, tayo ay gusto lang si David. Kung minsan walang kalaban-laban sa mga problema natin. Pero ito pong si David, alam niyo nangyari, nagpresenta po siya. Ang nangyari, maging si Saul na hari ay hindi siya nag-agree. Sabi nga dito, sabi ni Saul kay David, hindi mo kayang labanan ng Filisteo ito. Sabagat alam niya, mamamatay si David eh. Kapag nag-agree siya sa sinabi ni David na siya nang lalaban kay Goliath, alam ni King Saul na mamamatay lang yung bata. Kaya nga ba sabi niya, bata ka pa kasi, at siya isang lalaking mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata. So, wala pong naniwala kay David. At sa kanyang pagpupumili, marami ang tumutol at hindi sumang-ayon at isa na nga dito si King Saul. Pero kapag ganito yung naririnig natin, parang sounds familiar po sa ating kabataan. When we came to a point na handa na tayong lumaban, di ba marami sa ating mga kapamilya mismo? Lalo na sa mga nakatatanda sa atin, marami ang nagsasabi, hindi ka papasa dyan, ibahin mo na yung course mo. Diba? Kung isang dinidiscourage tayo. Dahil bata tayo, hindi naman dapat po. Kung minsan, yung mga trabaho papasukan. Kung minsan, mismo asawa mo, mga parents mo, wow, huwag kang mag-a-apply dyan. Hindi pa man tayo nakakapag-umpisa, minamali na tayo. O kung minsan, alam ko, si Jimwell, nanliligaw na rin to. Minsan, siguro, sasabihin ng mama niya, hindi ka papatusin niya na anak. Magandang dalaga yan. Huwag mo pa unahan si Jimwell, Sister Marisa. May kakayahan dito. At magandang lalaki rin sa ibang mga babae. Ganun eh, parang dito, nakikita ko yung ganito kay King Saul, na agad-agad, genius niya si David sa panlabas ng kaanyuan. So, dito po, hindi mo natin masisisi si King Saul, of course. So, pero life is short po. Hayaan na lang ba natin patuloy na matatakot at hindi na magiging masaya dahil hahayaan mong maging alipin habang buhay? Hayaan mo na ba? Hindi ka gagawa ng paraan. Na isa lang ang susi, kailangan lumaban. Ika ang susi. Kapag hindi ka lumaban, forever bullied ka na. Lumaban lang ang susi para mawala yung bully sa buhay mo. So in 2 Timothy 1:7 it says, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Sabi ko sa Tagalog, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaluwagan. Kapag nasa iyong buhay na ang Diyos, wala na yung karuwagan. Kasi alam mo, hindi ka na nag-iisa. Alam mo na kahit mahina ka, malakas ang Diyos na tutulong sa iyo. Amen po ba?
Ang sabi dito, kundi ng Espiritu ng kapangyarihan, may power ka na, in-empower ka na ni Lord. Di ba? Kung ikaw ay mahina, pero malakas yung Diyos na tutulong sa iyo dyan. At binigyan tayo ng Espiritu ng pag-ibig at ng pagbibigay sa sarili. And David knows this. Kahit wala pa si David sa kapanahon po ni Timothy, ni Pablo, alam ni David ang salitang ito. Kaya nga, sa lahat ng ito, hindi po natinag si David sa mga panghalipusta sa kanya, sa mga hindi nag-agree sa kanya. Hindi po siya natinag. Hindi siya nagpadala sa mga yon. At iisa lamang po ang kanyang ipinagmamalaki. Take note of this. Hindi ang kanyang sarili. Alam niyo, wala naman siya magagawa eh. Ito po. Ito yung pinagmamalaki niya. The same God who, kasi si David po, hindi lang isang beses na mayroong umatake po sa mga kawan, sa mga tupa. Noong una, isang oso. Alam niyo naman yung oso, di ba? Totoo, napatay niya yung oso. At itong leon na ito, napatay din po niya. Kaya nga ito ang pinagmamalaki po ni David. Ang sabi po niya dito, for the battle is the Lord's. Hindi naman ang sinasabi niya dito sa lahat ng naging kaaway niya, yung oso, yung leon, hindi naman siya ang nakapatay. Laban daw ito ng Panginoon. So ito ang kanyang pinagmamalaki. Sinabi nga niya sa 1 Samuel 13:30. 1 Samuel, dito, 1 Samuel 17:37, ang sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteo ito. At sinabi ni Saul kay David, humayo ka at samahan ka ng Panginoon. So ito po yung kanyang pinagmamalaki. The same God who helped him kill the lion and the bear is the same God who will help him to kill Goliath. Nakita po niyo yung faith ni David. Grabe. Kung tayo lang po siguro, hindi, ang dami kong pagdadaanan eh. Dami kong pagdadaanan bago po ma-reach yung gusto mong kunin na yan eh. Hindi ako papasa sa first step pa lamang, hindi na ako papasa eh. May second step pa, may third step pa, may fourth step pa, fifth step pa, and so on and so forth. Agad-agad, may nangungunahan po tayo ng takot. Kasi, ang haba niyan eh. Ang laki niyan eh. Pero hindi po si David. Hindi niya tinignan si Goliath. At tinignan niya sino? Si God. Si God, tinignan niya. Kasi sabi niya, it is the same God who helped me before. It is still the same God who will help me in defeating this bully. Sa bully ng mga Israel. So dito po, di ba sa ating mga nakaraan po, i-relate natin ang buhay natin kay David, maraming pagliligtas po ang ginawa ng Diyos sa atin. Kuminsan nakakalimutan na lamang natin. Kuminsan, yung lumilipas na lamang at tayo ay nagiging makakalimutin. So, sa mga gusot na atin pong napasukan, ako po bilang inyong kamanggagawa, sa aking buhay po, sa edad kong ito, marami po akong napasukan mga gusot sa buhay ko na kuminsan ako rin ang may gawa nito. Pero, kuminsan nakakatakot po yung ganon. Pero, na-experience ko po yung kamay ni Lord eh. Na-experience ko po yung kanyang napakabuting kamay na ilabas ako sa mga gusot na yan. Kaya nga kapag may mga gusot na naman na umi-entra sa buhay ko, I just think of those experiences na mayroong Diyos na tumulong sa akin. Mga napakahirap na sitwasyon na napasukan ko, inilabas ako ng Diyos doon. Kaya nga ba, kung meron pang mga ganito, hindi na po ako matatakot dahil the same God, hindi naman po nagbabago ang Diyos.
Tayo lamang ang nagbabago ng pananaw, pero ang ating Diyos, kung ano yung mga ginawa niya sa atin sa nakaraan nating buhay, kung bata tayo, is the same God who will do the same. Naniniwala po ba tayo doon? So, sa mga kahirapan, di ba? Si Sister Shea kanina, nag-share dito. Di ba? Nakikitaan ba natin siya ng takot? Not anymore. Kasi, God, na-prove ni Lord sa buhay nila na hindi nagkukulang ang Diyos. Bagamat sila ay hindi ko niya ikinakaya na just imagine po, 74 years old na po si Brother. At dahil sa tulong ng Panginoon, sa kalakasan ng Panginoon, nakakapadyak pa siya, di ba brother? Nakakapadyak pa. At doon nilalagay yung mga kanyang mga kinakalakal. At nakita ko po kanina habang nagsishare si sister, wala siyang kaba eh. Sabi nga niya sa akin, yung baon ng, yung kailangan gastusin ng anak niya, yung pangalan niya, 150 pesos a day. Yung ganyan grade 9, si birthday celebrant. Wala pa yung mga gastusin. Umuupa po sila sa isang maliit na bahay, 2,000. 3,000. Tayo po, hindi natin na-imagine yun eh. Saan sila kumukuha, di ba? Pero sabi nga niya, ang sabi nagpalaki po niya dito, hindi nagkukulang ang Diyos. Maraming ginagamit ang Diyos. Sa araw-araw ng kanilang buhay, kung minsan, siguro nag-aalmusal sila, iniisip na yung tanghaliya. Paano na yung tanghaliya? Pero never that sila na nagdula kay Lord eh. Nauna na po siya nag-testimony sa akin 2 weeks ago, kaya alam ko yung kanyang buhay. So dito po, sa kahirapan, di ba? Why worry? Why worry? Di ba? Sabi nga ng Panginoon, look at the birds. Di ba? Look at the lilies. Ang gaganda. Maganda pa. Mas maganda pa sa kasagutan ni Solomon. Pero pinabayaan ko ba sila? How much more kayo? Yung mga ibon, di ba? Sabi nga ni Kristo, hindi sila pinababayaan ng ating Diyos naman. Tayo pa ba? Na very special in the eyes of the Lord. So, dahil dito po, kapag iniisip mo yung mga ganitong mga ginagawa ng Diyos sa ating mga nakaraan, and what it says in the Bible, nawawala na tayo ng takot. Hindi tayo pabubuli sa mga sitwasyon na ganito. At tayo iniligtas din sa tiyak na kapahamakan ng impyerno. Para sa akin, there is the greatest blessing po na natanggap ko sa Diyos nung ako ay binigyan na ng pag-asa para malampasan ko yung impyerno. Yun ang greatest blessing na natanggap ko sa Kanya at na walang ibang nagligtas kundi siya. Siya rin ang nagligtas. The same God of David, ay siya rin po ang ating Diyos na lalaban sa anumang hamon ng buhay. Huwag po tayong mag-worry. Amen po ba? Amen. Have faith. Have faith like David. Sabi mo sa iyong katabi, have faith like David. Dito po. To make the long story short. Dito pala yung kanina. So, to make the long story short po, napatay po ni David si Goliath. Sabi nga niya, the battle is not mine, it is the Lord's. Dito po, sa pamamagitan lamang ng isang bato, nagawa pong mamatay, nagawa niya patayin si Goliath. At the question is, paano niya nagawa ito? Sa ating pangkaraniwang mga tao, kung ating titignan ito, parang napaka-imposible po. Pero isa lamang ang nasa isip ni David, the battle is not mine. Ang pakikitigma kong ito ay pakikitigma ng Diyos, hindi sa akin. Sa Diyos siya tumingin at hindi sa kalaban. Kasi kung titingin sa kalaban po, hindi niya pwedeng gapiin si Goliath. Sa kapangyarihan ng Diyos siya tumingin at hindi sa kapangyarihan ng kalaban. David won because he looked at on how big Goliath is.
Ano po? They will look and focus po siya on how big God is. Tandaan po natin yun. Huwag kang mag-focus sa laki ng problema. Mag-focus ka sa laki ng Diyos na lulutas ng problema mo. Amen po ba? Amen. Look at, kung meron kang piso ngayon, tingnan mo lang malapitan. Di ba ang laki? Huwag mo tingnan lang malapitan yung piso. Tingnan mo lang sa malayo. Di ba lumiit? Ganun po natin tingnan ang problema. Huwag nating i-close up. Tingnan natin sa malayuan na sa ngayon, mas malaki ang Diyos. Ang Diyos ang mas malaking makikita natin. While si Saul at ang ibang mga kawal, master nila, kilala si Goliath. Kaya nga takot sila lumaban dito eh. Kilala nila yung tao niya eh. But not David. Si David po, hindi niya kilala si Goliath. At hindi niya inapisyo makilala ito. Kasi mas kilala niya ang Diyos. Ako po natin, mas kilalanin mo yung Diyos na tutulong sa iyo. Kesa yung problema na nandyan lang. At pwede namang alisin ni Lord anytime sa buhay mo. At ito po ang naging sekreto po ni David. Kaya nagabi ang higanteng si Goliath. God is bigger than any bullies. God is bigger than any giants. God is bigger than any problems. Sabi mo sa iyong katabi, God is bigger than any problems. Amen. I-claim natin po yun. Alam ko po, meron isa sa inyo ngayon dito, o sa social media po na nakikinig, may matinding problema, di ba? But God is bigger than those problems you have right now. Just have faith. Ano nga may sinabi si Saria kanina? Yung verse na binasa mo. Mark 9:20. Ano sabi niya? All things possible who believes in God. All things are possible to those who believes. Di ba? Hindi posible mo. Basta maniwala ka lamang na kahit ganyan kalaki si Goliath sa buhay mo. Yun ang pupuli sa iyo ngayon. Sino man yan? Ano man yan? But God is bigger than that Goliath. Sabi nga sa Ephesians 3:20, siya ay makakagawa ng pinakahigit sa lahat ng ating hinihingi. Now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Mas magagawa ng Diyos more than what you think right now. Magagawa ng Diyos more than what you can imagine for. More than what you ask for. Kung humihingi nga niya ng pambayad sa Mumbai, of course, hindi lang yan ang kaya niyang ibigay. Di ba? Pati yung gusto mong maranasan sa buhay, gusto mong may ipagawa yung bahay mo, hindi lang yung pambayad ng utang, pati yung iniisip mo, may ipagawa mo yung bahay mo. Pati yung pagpapagawa ng posiso mo. Mahal po ng posiso ngayon. Yung isang problema po ng mga tao. Pati yan, kaya po ng Diyos. Amen po ba? Amen. Now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that work in us. Hindi galing sa kapangyarihan po natin, galing sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi niya nakita si Goliath bilang isang higante, sabi ko nga kanina. Nakita po ni David ang Goliath nito bilang isang taong humahamak sa buhay ng Diyos. Kaya nga nagalit sa'yo. Kasi may paninindigan po si David. Mahal niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Na, yun na, narinig niya yung pag-aaligpos na ni Goliath, hindi lamang sa mga tao ng Diyos, kundi sa Diyos mismo. Kaya yun po ang nag-push sa kanya para labanan ito. At noong araw na yon, hindi lamang nakatagpo ni Goliath si David. David, the bully, meets our God. Yan ang title natin, di ba? Nagkatagpo ng Diyos ang pinaglilingkuran ni David. Kahit invisible si God. Pero David, nakita po ng Goliath nito.
Kung nabuhay man ang Goliath nito, kung namatay po siya. Pero kung nabuhay po ang Goliath nito, ang iniisip ko lamang, sasali na siya kay David eh. Sasali na siya sa mga Israel. Kasi naging witness po siya na mayroong totoong Diyos na tumutulong sa kanyang mga anak. So, the Goliath, that day, the bull meets God. The bully meets God. At kapag ang bully ay nakatagpo ng Diyos, sila po ay bumabagsak. The main truth is, the biggest bully in your life is never bigger than the God who fights for you. Tama po ba? Tama. Tama. In 1 Samuel 17:45, ang sabi po rito, you come against me. Ang sabi po ni David. Ang sabi niya kay Goliath, habang siya ay nakikipaglaban, you come against me with sword and spear and javelin. But I come against you in the name of the Lord Almighty. Habang nakikipaglaban siya, nire-rebuke niya si Goliath. Pinagmamalaki niya ang Diyos. Sabi sa Tagalog, lumapit ka sa akin, Goliath na may tabak. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. In Jesus' name. Pwede po magka dito si Sister Glenda. Dito sis. Dito, punta ka dito. Hindi na pa makakal ka ng ganito. Hindi, in Jesus' name, halika. Sa iyo ko narinig ito eh. Halika dito. Hindi yung pwede. Sige, ako lang. Masisisi ka. Kasi paborito kong kanta ito. Paborito kanta ni Sister Glenda yung God is fighting for us. God is fighting for us. O, di ba, hindi ko makanta. Dahil kanta mo ito. Ang sabi ni Sister Glenda, God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Na parang ito po yung inaawit ni David noon. Ito ang kapangyarihan ng pangalan ng Jesus sa ating buhay po. Kaya nga ba, when we are, kapag nakikita natin may maataking mga bad spirits sa buhay natin, just say in Jesus' name. And there is power in the name of Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, there is power in the name of Jesus. Kaya nakikita po ninyo yung mga bahay na hindi po pinapasala ng mga bad spirit. Kasi may Jesus sila sa puso. Takot po yung kaaway sa pangalan ni Jesus. Maging takot din sila maging doon sa mga taong taglay nila si Kristo sa buhay nila. Kaya kung minsan nagtatanong yung iba, hindi ka ba nakakita ng bad spirit ngayon? Hindi pa. Ba't kami halos araw-araw meron? Hindi ko lang masabi, baka wala si Kristo sa bahay na yun. Kasi when you have Jesus in your house, hindi po pupunta ng bad spirit doon dahil takot sila sa pangalan ng Jesus. David wasn't saying, I'm stronger than Goliath. He was saying, the God I represent is greater than Goliath. Makikita natin sa araw-araw lumalabas si Goliath para manghamon, para manginsulto, para manakot, para panghina ng loob ang mga Israelites. Hindi pa siya lumalaban pero panalo na siya sa isip ng mga tao. Sige, ganun yung bully. Maraming laban ang natatalo, hindi dahil kulang sa lakas, kundi dahil natalo na sa takot. Pinangunahan eh. Ang bully gustong ipiramdam na wala kang halaga. Ang bully gusto nang iparamdam na hindi mo kaya. Ang bully gusto nang iparamdam sa iyo na talunan ka. Ang bully gusto nang iparamdam sa iyo na walang tutulong sa iyo. Nag-iisa ka. Pero hindi yun ang sinabi ng Diyos, sinasabi ng Diyos. David focused on God, not on the bully. Habang lahat ay nakatingin sa laki ni Goliath, si David po ay nakatingin sa laki ng Diyos. The bigger your God is in your eyes, the smaller your giant becomes. Kanina, illustrate ko na.
sa pamamagitan ng piso yon. Sometimes your bullies are not the people around you. Bullies in life are fear, are depression, worries, addiction, temptation, doubts, fast failures, guilt, and of course, Satan himself. Dahil totoo, gusto takutin ka para hindi mo maabot ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Nagasira po siya. Nagapatay siya. Lahat, dudurugin ka niya, yung gusto niya. Pero hindi po hinahayaan ng Diyos yun sa mga anak niya. But our Lord Jesus already defeated our greatest enemy na sinasabi po sa 1 Corinthians 15:57 na sinasabi po rito, thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Mananagumpay ka na eh. Ang mga isang mananagumpay po, hindi pwedeng one day in his life magiging talunan. Patuloy kang magiging mananagumpay kasi hindi dahil malakas ka, hindi dahil marunong ka, kundi dahil mayroong Jesucristo sa buhay mo. Amen po ba? So, hindi tayo lumalaban para manalo. Lumalaban tayo mula sa tagumpay ni Jesucristo. Kapag may bully sa buhay mo, ito ang iyong gagawin. Why worry when we can pray? Manalangin na lang. Na alam mo, tuwing mananalangin ka bilang isang anak ng Diyos, mayroong isang Diyos na tumutugon po. Mayroong Diyos na hindi bingi. 24/7, pwede mo siyang kausapin. 24/7 din na pwede kanyang pakinggan at bigyang solusyon ang anumang problema. Sinabi ko nga, He is bigger than any problems. Pray instead of panic. Stand on God's Word. Don't let fear make your decisions. Remember who is fighting for you. Laging may gulayan po sa buhay. Sangkap na ito ng buhay. But again, always remember, mas malaki ang Diyos kaysa sa pinakamalaking bully na kakaharapin mo. Ang bully ay malakas lamang habang natatakot po tayo. Tandaan po natin yun. I myself, naging bully po ako in my high school days. Napakaliit lang po ng tao. Kahit anong sabihin niya, ginagawa ko. But when I graduated high school, tinandaan po ang lahat ng kanyang mga ginawa sa akin. Nag-aral po ako ng martial arts hanggang narating ko po yung black belter, magiging black belter. Nakipag-compete po ako sa iba't ibang mga lugar. And by that time, pinlawag po napuntahan ito ng bully sa akin ito at isang classmate ko po sa high school. And then when I found out na hindi po siya naging successful sa buhay, nakita ko po siya nakapila po sa toda, yung tricycle. Nakita ko yung kaayos niya, kawawa po siya. Tumapa ko na po siyang lusubin para kaya ko na po siya kahit saan ko may kaya na siya. Hindi ko po nagawa. Pinangunahan po ako hindi ng takot, kundi takot sa Diyos. Maging ang muli po kapag meron kang Diyos sa buhay mo, kung minsan hindi ka makakaganti sa kanya dahil alam mo na ang Diyos ang gumaganti sa kanila. Kaya naman nung araw na yun, nung nakita ko siya, niyakap ko pa po siya, kinumusta kung ano na yung kalagayan niya sa buhay. At naging maganda po yung aming pag-uusap. At siya po mismo, pinalambot ng Diyos ang kanyang puso na humingi po ng tawad sa amin. Sa 4 na taon niyang magbubuli po sa amin. So sa mga nagtitiwala po sa Diyos, huwag po tayong pangunahan po ng takot. Dahil in God's perfect time po, ayusin ng Diyos ang lahat-lahat. In Isaiah 41:10, my last verse, in closing, it says here, so do not fear, for I am with you.
Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. Ang sabi sa Tagalog sa Isaiah 41:10, anak ko, huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa, sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan. Ang Diyos po, hindi po, kaya po niyang gawin ang lahat, pero hindi po niya kayang magsinungaling. Sinabi po niya ito sa Isaiah 41:10, at gagawin po niya. So do not fear. Do not fear po. Huwag tayong matakot. Fear not, for I am with you. Sabi rito, I will strengthen you. Yes, I will help you. Ano bang gulayan po ang matagal na bumubuli sa buhay natin ngayon? Siguro nakakapag-isip-isip kayo ngayon. Hindi naman pala lahat tao yung pwedeng bumuli. Ngayon, nakita natin, narinig natin, ano man po yan, yung mga nagbibigay po ng ano sa atin, yung pagkadismaya o pagkatakot. Ano man po ito, huwag po natin itong harapin gamit ang sarili nating lakas. Hindi po natin kakayanin. Like David, harapin po natin itong may pananampalataya sa Diyos. Dahil kapag po ang Diyos ang kasama natin, wala pong bully, gaano man kalaki ang makakapagbigil sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Ano yung purpose niya? Para tayo ay magkaroon po ng isang masaganang buhay, na isang payapa at puno ng kagalakang buhay. At yun ang gustong alisin ang buhay nito. So do not fear. God loves you and me. Palapakan po natin ang Panginoon. Soul
Hallelujah. So, isa na naman pong nakaka-bless na mensahe ng ating Panginoong Diyos, yung ipinadala po kay Pastor. Maraming salamat sa Diyos. All of us, nangyayari po na meron po tayong mga gulayan sa buhay po natin, mga kahirapan, circumstance, minsan yung kapwa natin, ginagamit ng kaaway. Tandaan po natin, meron po tayong kaaway, hindi po gawa ng Diyos yan. Eh, sabi nga na sa word ng Panginoon, no? In Samuel 17:45, sinabi dyan na may strategy dyan si David, no? Sabi niya doon, I come against you in the name of the Lord Almighty, no? So, yan po yung pinag-pray po tayo ng Panginoon. Kung nag-struggle po tayo sa kapwa natin, sa circumstance natin, ipag-pray po natin. Ipag-pray po natin sa ating Panginoon Diyos. And to addition, may mga verses po akong babanggitin. Sabi nga po ng Kawikaan 15:3, ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako at nagmamasid sa mabuti at masama. So alam po ng Panginoon, lahat po ng pinagdadaanan po natin sa buhay, alam po, just pag-pray mo po natin, ilapit po natin, wala po tayong itatago sa Panginoon. Whatever na na-feel po natin, nagagalit tayo, kahit ano po, ilalagay po sa Panginoon, sabihin niyo po. Kasi, lagi niya po tayong bibigyan ng resolve. Amen. Ayan po. Sa pinaka-paboritong pong verse, no, ng Micah 7:7. Pinaka-paborito ko po itong pagka nafe-feel kong no-oppress ako ng aking kapwa. Nasabi niya dito, ikupubliko ang aking mukha sa Panginoon pagkat ako'y nagkasala. It is affirmation and humbleness prayer na ako ay nagkasala. Ikupubliko yung mukha ko. Pero, sabi niya doon, maghihintay ako sa Panginoon para lapatan niya ako ng hustisya. Ayan. So, napakabuti po ng Panginoon. Lagi po siyang may justice na binibigay sa mga na-oppress, sa mga nadidepress, sa mga nabubuli. Lagi po nating tandaan, mas malaki po ang Diyos natin higit sa anumang circumstance, sa anumang problema natin. Amen? Amen. So, tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin sa ating pagkatapos. Amen. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Muli o Diyos, itinataas po namin ang iyong gawain, Panginoon, sa lugar ng to, Lord God. We thank you, Father God, in the name of Jesus, Lord, sa iyong pong mga salita, Panginoon, that encourages us, Lord God. Maraming salamat, Ama, na tunay nga pong mapulihan ka, Panginoon, Lord. Maraming salamat for reminding us that you are God, that you are the big God, that you are not, Panginoon, hindi ka po mananahimik lang sa buhay po namin, Lord God. You are our provider, our healer. You are majestic, O God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord, sa inyo pong provision, sa inyo pong pagpapala, Panginoon, sa bawat isa. Lord God, tinataas ko po, Panginoon, ang mga nandito, Lord God, ang mga Panginoon, dumalo sa pagsamba, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Lord God. Let your protection, Panginoon, patuloy po, Diyos, na lumabay, Panginoon. Cover us, Father God, with your Holy Spirit, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng spirit of humility, Panginoon, kasipagan, O Diyos, na magpatuloy, Panginoon, na ikay sa bahin, Panginoon, na sundin, Lord God. Lord, keep us be reminded, Panginoon, ng mga salitaan mo po ang aming ginagawa, Lord God. Physically, God, we are asking for protection, Panginoon, Lord God. Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, maging ang aming kabuhayan, Lord God. Maraming salamat, Lord, that you will provide, Panginoon. Patuloy po, Diyos, na mag-provide ka, Panginoon, sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Thank you for the anointing, for your grace, Lord God, na umaapaw, Panginoon, ang iyong mga pangako, Panginoon. Lord, we need your healing, Father God. Maraming salamat. And we thank that in Jesus' name. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan, praise the Lord. Purihin natin na patuloy ang ating Panginoon. We are so
so victorious na today. Hallelujah! Siyempre, sasayaw mo tayo. Pag-ina ka, aming Panginoon Diyos.